Sa isang tahimik at luntiang bayan sa Pilipinas, lumaki sina Roland at Virgie na parang magkadikit na anino. Ang kanilang kabataan ay pinunan ng mga tawanan at pangarap sa ilalim ng lumang puno ng mangga na malapit sa simbahan kung saan sila madalas maglaro pagkatapos ng misa tuwing linggo. Si Roland, isang mapagmasid at mabait na bata, ay palaging nakasunod kay Virgie na likas na masigla at matalino. Kilala siya sa kanyang nakakahawang ngiti at ang kakayahang magpangiti ng sinuman sa kanyang paligid. Bagamat bata pa, may espesyal ng puwang si Virgie sa puso ni Roland. Ang klase ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit, ang tanging hangad lamang ay ang kaligayahan ng minamahal. Madalas nilang pag-usapan ang kanilang mga pangarap habang nakaupo sa malalaking ugat ng puno ng mangga. Plano ni Virgie na maging isang matagumpay na accountant, habang si Roland naman ay nagpapahayag ng kanyang interes sa pilosopya at mga aral ng simbahan, bagay na ikinatuwa ng kanyang ina na isang debotong Katoliko. Balang araw, ako'y magiging mahusay na accountant at ikaw naman ay magiging isang pilosopo o marahil isang pari, biro ni Virgie isang hapon habang sila ay nagpipitas ng manggang hilaw para iuwi. Tumawa si Roland, ngunit sa kanyang puso, ang ideya ng pagiging pari ay unti-unting nag-ugat. Kung magiging pari ako, ikaw ba ang magiging unang amin sa akin sa kumpisalan? Pabirong tanong ni Roland, isang tanong na may halong seryosong tono. Namula si Virgie sa tanong. Siguro kung wala akong itatago na sikreto sa iyo. Sagot niya, sabay tawa. Ang kanilang mga bata pang-isipan ay hindi pa lubos na naunawaan ang bigat ng mga salitang kanilang binibitawan. Ngunit sa kabila nito, may kung anong seryosong pangako ang nabuo sa pagitan nila, ang pangako ng walang hanggang pagkakaibigan. Habang lumilipas ang mga taon, ang kanilang mga landas ay unti-unting naghiwalay. Pagkatapos nilang magtapos sa high school, si Virgie ay tumungo sa siyudad para mag-aral ng accountancy, samantalang si Roland ay nanatili sa kanilang bayan upang pag-aralan ng pilosopya sa seminaryo na ilang bayan lamang ang layo. Bago umalis si Virgie, nagkita sila sa ilalim ng puno ng mangga para sa isa pang paalam. Alagaan mo ang sarili mo, ha? Tandaan mo, kaibigan mo pa rin ako kahit saan man ako mapunta, sabi ni Virgie habang pinipigilan ang kanyang luha. Tumango si Roland, subalit sa kanyang mga mata ay may lungkot na hindi may paliwanag. At huwag mong kalimutan, nandito lang ako, lagi akong maghihintay sa iyo, sagot niya na may diin sa bawat salita. Naghiwalay sila ng landas na may ngiti sa kanilang mga labi. Ngunit may bigat sa kanilang dibdib ang hindi matukoy na damdamin ng pag-asa at pangamba para sa hinaharap. Sa paglipas ng mga taon sa kolehiyo, nagbago ang lahat maliban sa madalas na pagpapalitan ng sulat ni Roland at Virgie. Bagamat bihira, ang bawat liham ay puno ng mga kuwento at pangarap, isang tanging paraan upang manatiling magkalapit ang kanilang mga puso sa kabila ng pisikal na distansya. Naging abala si Virgie sa kanyang pag-aaral sa accountancy sa siyudad. Napalibutan siya ng mga bagong kaibigan at oportunidad na hindi niya naranasan sa kanilang munting bayan. Dito niya nakilala si Philip, isang kapwa-estudyante na may angking talino at ambisyon na agad niyang nagustuhan. Si Philip na may malalim na pag-unawa at parehong mga pangarap ay hindi nagtagal ay naging malapit sa kanya. Ang kanilang relasyon ay dahan-dahang umuspong at bago pa man nila namalayan, sila na ay magkasintahan. Samantala, si Roland ay mas pinili ang tahimik na buhay sa seminaryo, kung saan araw-araw siyang napapalibutan ng mga libro at doktrina ng simbahan. Ang kanyang mga araw ay puno ng pag-aaral at panalangin, ngunit sa gabi, kapag ang lahat ay tahimik na, ang kanyang isipan ay madalas na lumilipad pabalik sa mga alaala nila ni Virgie. Kahit paano, ang kanyang damdamin para kay Virgie ay nanatiling buhay, bagamat pilit niya itong itinatago sa pinakamalalim na sulok ng kanyang puso. Sa pagtatapos nila sa kolehiyo, nagkita sila muli sa kanilang bayan para sa isang maiksing bakasyon. Ang muling pagkikita ay isang masayang pagkakataon, ngunit may halong kaba at pag-aalinlangan. Si Virgie, na ngayon ay maganda at sopistikada, at si Roland na may malalim na mga mata at tahimik na karisma, ay kapwa nagbago, ngunit ang kanilang pagkakaibigan ay nanatiling matatag. Habang naglakad sila sa dalampasigan na malapit sa kanilang lumang simbahan, ipinagtapat ni Virgie kay Roland ang tungkol kay Philip at sa kanilang relasyon. Tila ba tumigil ang mundo para kay Roland sa mga sandaling iyon? Naramdaman niya ang bigat ng kanyang damdamin, ngunit pinili niyang itago ito. Masaya ko para sa iyo, Virgie, ang tanging nasabi ni Roland, ngunit ang bawat salita ay tila ba mabigat na bato na bumagsak sa kanyang dibdib. Nagpasalamat si Virgie,
walang kaalam-alam sa tunay na nararamdaman ng kanyang kaibigan. Salamat, Roland. Alam mo, ikaw pa rin ang aking pinakamatalik na kaibigan, sabi niya, na may ngiting puno ng pasasalamat, ngunit may bahid din ng panghihinayang. Pagkatapos ng kanilang bakasyon, nagbalik si Virgie sa siyudad upang ipagpatuloy ang kanyang karera, habang si Roland naman ay bumalik sa seminaryo na may bagong determinasyon. Sa kanyang puso, alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Sa kanyang pagbabalik, mas pinagbuti niya ang kanyang pag-aaral at mga gawain sa seminaryo. Ang sakit na dulot ng hindi nasukliang pagmamahal ay ginamit niya bilang inspirasyon upang lalong magpursigi sa kanyang pagiging alagad ng simbahan. Sa loob ng 10 taon, si Roland ay naging isang ganap na pari. Ang kanyang buhay ay inilaan na niya sa paglilingkod sa simbahan at sa kanyang komunidad, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at maayos na serbisyo, nanatili ang isang bahagi ng kanyang puso na laging magiging kay Virgie. 10 taon matapos ang kanilang huling pagkikita, nagsama-sama ang mga dating magkaklase para sa isang grand reunion na ginanap sa lumang paaralan kung saan sila nag-aaral. Sa mga inaasahang dumalo, si Roland at Virgie ay kapwa nakatanggap ng imbitasyon. Para kay Roland, ito ay isang pagkataon upang muling makita ang mga lumang kaibigan at makapagbigay ng pasasalamat sa mga biyayang tinanggap niya sa buhay. Ngunit, higit sa lahat, ito ay isang pagkakataon upang muling makita si Virgie. Sa kabilang banda, si Virgie, na ngayon ay isang matagumpay na accountant, ay may halong kaba at pananabik sa muling pagkikita nila ni Roland. Bagaman siya ay masaya sa piling ni Philip at nalalapit na ang kanilang kasal, hindi niya maiwasang isipin ang kanilang nakaraan ni Roland. Sa araw ng pagtitipon, puno ng sigla ang lumang paaralan na ngayon ay pinalamutian ng mga kulay at ilaw. Ang mga dating mag-aaral, ngayon ay mga profesional na ay nagtipon-tipon, nagpalitan ng kwento at tawanan tungkol sa mga nakalipas na alaala. Nang dumating si Roland, suot ang kanyang sutana, siya ay sinalubong ng mga dating kaklase na may paggalang at kagalakan. Bagamat siya ay isang party, ang kanyang dating mga kaibigan ay hindi nagatubiling biroin siya tulad ng kanilang ginagawa nung sila ay mga bata pa. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Virgie kasama si Philip. Sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Roland ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Si Virgie, na suot ang isang eleganteng damit, ay taba nahihirapan ding itago ang kanyang nararamdaman. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata na nagpahiwatig ng hindi maipaliwanag na damdamin. Sa kabila ng kanyang nararamdamang awkwardness, si Roland ang unang lumapit kay Virgie. "Kumusta ka na, Virgie?" tanong niya. Pinipilit ang isang kalmadong ngiti. "Mabuti naman, Roland." "Salamat," tugon ni Virgie habang pinipilit ding itago ang kanyang kaba. "Ito nga pala si Philip, ang aking fiancé. Philip, si Roland ang aking mataalik na kaibigan noong bata pa kami." "Natutuwa akong makilala ka," sabi ni Philip na nakipagkamay kay Roland. Bagaman magalang, hindi may kakaila ang bahagyang pagtataka sa kanyang mukha. Habang nagpapatuloy ang gabi, hindi maiwasan ni Virgie na obserbahan si Roland mula sa malayo. Ang kanyang puso ay puno ng mga tanong na hindi masagot. Sa isang tahimik na sandali, nilapitan siya ni Roland. "Virgie, narinig ko na malapit na ang iyong kasal. Kung papayagan mo, nais kong mag-alok ng aking serbisyo para sa inyong kasal. Ito ay magiging karangalan para sa akin," alok ni Roland. Ang bawat salita ay sinuklian ng kabutihan, ngunit may kaakibat na pighati. Nabigla si Virgie, ngunit sa kanyang puso, alam niyang ito ang magiging pinakamagandang regalo na maibibigay ni Roland. "Salamat, Roland. Yan ay isang napakagandang alok. At kami ni Philip ay magiging masaya kung ikaw ang magkakasal sa amin," sagot niya. Ngunit sa kanyang mga mata ay may luha na nagsisimulang mamuo. Habang papalapit ang araw ng kasal, parehong sina Roland at Virgie ay naguguluhan sa kanilang nararamdaman. Para kay Roland, ito ang magiging pinakamahirap na misyon na kanyang gagampanan. At para kay Virgie, ito ang magiging pinakamasakit na paalam sa kanyang unang pag-ibig. Dumating ang araw ng kasal ni Virgie at Philip sa simbahan kung saan parehong lumaki at nagsimba sina Virgie at Roland noong kanilang kabataan. Ang simbahan ay pinalamutian ng mga puting bulaklak at maliwanag na ilaw, lumiliha ng isang romantiko at sagrado na kapaligiran. Ang mga pamilya at mga kaibigan ay puno ng tuwa at pagbati, ngunit sa likod ng mga ngiting iyon may mga pusong labis na nasasaktan. Si Roland, bagamat nakasuot ng kanyang abito bilang pari, ay may bigat sa kanyang kalooban habang inihahanda niya ang kanyang sarili na pangunahan ang seremonya.
Bawat detalye ng kasal ay nagpaalala sa kanya ng mga pangarap na hindi na maaring maging realidad. Habang naglalakad siya patungo sa altar, nilingon niya si Virgie na kamangha-mangha sa kanyang puting wedding gown. Ang kanyang mukha ay puno ng emosyon at sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagtama, nagpapalitan ng hindi masabi-sabing damdamin. Nagsimula ang seremonya at bawat salita na binigkas ni Roland ay puno ng pait at sakripisyo. Habang binabasbasan niya ang mag-asawa, naramdaman niya ang bigat ng bawat pangungusap na parang mga patak ng ulan sa kanyang puso. Sa kanyang panalangin, hiniling niya na maging masaya si Virgie sa piling ni Philip, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may kirot na hindi mawala-wala. Si Virgie sa kabilang banda ay nakatayo sa harap ng altar, pilit pinipigilan ang kanyang mga luha. Habang binibigkas niya ang kanyang mga pangako kay Philip, ang kang-isipan ay biglang bumalik sa mga alaala nila ni Roland. Nang sila ay mga bata pa, walang kamalay-malay sa mga komplikadong damdamin na darating sa kanilang pagtanda. Ang kanyang mga luha ay hindi lamang para sa kanyang kasalukuyang kaligayahan, kundi pati na rin para sa mga pangarap na hindi na mabubuo. Pagkatapos ng seremonya, ang lahat ay nagtungo sa reception kung saan ang kasiyahan at tawanan ay pumuno sa hangin. Si Roland, sa kabila ng kanyang panpanlabas na kalmado, ay nadama ang pangangailangan na umiwas muna at magkaroon ng sandali ng katahimikan. Sa kanyang munting silid sa simbahan, pinagnilayan niya ang kanyang mga desisyon at ang landas na kanyang tinahak. Habang nagpapatuloy ang gabi, si Virgie ay nagpasyang pumunta sa confession room ng simbahan upang humingi ng payo. Alam niya na si Roland ang nasa kabilang panig ng kumpisalan at kahit papaano naramdaman niyang ito lamang ang makakaintindi sa kanyang pinagdadaanan. "Father, mayroon po akong gustong ipagtapat," simula ni Virgie. Ang kanyang boses ay nangiinig. "Makinig ako, anak," sagot ni Roland. Pilit itinatago ang kanyang personal na damdamin. "Father, sa araw ng aking kasal, hindi ko mapigilan ang aking damdamin para sa isang taong hindi ko maaring mahalin," pag-amin ni Virgie. Ang kanyang mga salita ay may bigat ng tunay na pagsisisi at kalituhan. Nagbigay si Roland ng payo, hindi bilang isang taong nasaktan ng pag-ibig, kundi bilang isang pari naglilingkod sa Diyos. "Virgie, ang bawat tao ay dumarating sa punto ng kanilang buhay na kailangan nilang pumili. Mahalaga na hanapin mo ang kaligayahan hindi lamang sa iyong puso, kundi pati na rin sa iyong espiritu. Ituloy mo ang iyong landas na may pananampalataya at pag-asa sapagkat ang Diyos ay laging nasa iyong tabi." Habang nagpapatuloy siya sa pagbigay ng payo, pareho silang umiiyak. Hindi lamang dahil sa sakit ng hindi mabigkas na pag-ibig kundi dahil sa pangunawa sa kahalagahan ng pagtanggap at pagpapatawad. Matapos ang mabigat na pag-uusap sa confession room, bumalik si Virgie sa reception na may bagong pananaw. Bagamat hindi niya maalis ang kanyang damdamin para kay Roland, naramdaman niya ang pangangailangan na harapin ang kanyang bagong buhay kasama si Philip na may integridad at tapang. Ang payo ni Roland ay nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya upang magpatuloy. Samantala, si Roland ay naglaan ng oras upang mag-isa at magmuni-muni sa hardin ng simbahan. Habang pinagmamasdan niya ang mga bituin sa kalangitan, dama niya ang isang malalim na kapayapaan sa kabila ng sakit na kanyang naranasan. Naisip niya na kahit sa kanyang pagiging pari, maari pa rin siyang magmahal sa ibang paraan sa pamamagitan ng kanyang serbisyo at devotion sa kanyang komunidad at sa Diyos. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting natutunan ni Virgie at Roland na tanggapin ang kanilang mga papel sa buhay ng bawat isa. Bagamat minsan ay mahirap, ang kanilang pagkakaibigan ay nanatili, baguhin man ito ng panahon at mga pangyayari. Si Virgie, sa kanyang pagiging asawa, ay naging mas matatag at mas nakatuon sa kanyang pamilya at karera. Siya at si Philip ay nagtayo ng isang matibay na pundasyon para sa kanilang hinaharap at sa paglipas ng panahon, natutunan niyang pahalagahan ang pag-ibig na ibinibigay sa kanya ni Philip. Ang kanilang buhay mag-asawa ay hindi laging madali, ngunit ang bawat pagsubok ay nagpapatibay palalo sa kanilang pagsasama. Si Roland, sa kabilang banda, ay patuloy na nagsilbi sa kanyang parokya na may bagong sigla. Ang kanyang karanasan sa pag-ibig, bagamat hindi natupad ayon sa kanyang mga pangarap, ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pangunawa sa mga suliranin at pagdurusa ng kanyang mga parishioner. Ang kanyang mga sermon ay naging mas mayaman sa empatiya at pag-asa na nakatulong sa marami sa kanyang komunidad.
Sa paglipas ng panahon, si Roland at Virgie ay nagkikita lamang sa mga espesyal na okasyon tulad ng mga binyag, kasal at iba pang mga pagtitipon. Sa bawat pagkikita, mayroong mutual na respeto at pag-unawa na makikita sa kanilang mga mata. A silent acknowledgement of their shared past and the separate paths they now walked. Isang araw, habang naglalakad si Roland sa lumang bayan, naalala niya ang mga araw nila ni Virgie bilang mga naglalaro at nangangarap sa ilalim ng puno ng mangga. Nakangiti siyang nagpasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya at sa mga alaalang iyon na magpakailanman ay magiging bahagi ng kanyang pagkatao. Ang kwento ni Roland at Virgie ay isang paalala na kahit ang hindi tutupad na pag-ibig ay maaring magbunga ng mga aral at biyaya. Sa kanilang pagtanggap at pagpapatuloy, natagpuan nila ang kapayapaan at kasiyahan sa mga landas na kanilang pinili. Ang pag-ibig sa maraming anyo nito ay nanatiling buhay at makapangyarihan kahit na ito ay nagbabago ng anyo sa paglipas ng panahon.